Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Nasawi ang isang batang 7 taong gulang na hinihinalang natuklaw ng ahas sa Caloocan. Dehydration ang nakasaad na sanhi ng pagkamatay sa kanyang death certificate. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Puno pa raw ng pangarap ang 7 taong gulang na si James Abarabar na taga Bagong Silang, Caloocan. Pero maaga itong natuldukan matapos mamatay ang bata dahil umano sa tuklaw ng ahas sa kanilang bahay. Kapag nangangarap po siya, hindi lang para sa sarili niya. Lahat kami damay. Sabi niya, ma, gusto kong makita sa TV. Pero bakit ganun? Nakita nga siya pero patay na siya. Magkatabi pa raw natutulog sa sahig si James at ang kapatid niya nang mabilisan silang pinalabas ng bahay ng nanay nila matapos mapansin ang gumagalaw na ahas sa may pintuan. Kalaunan, may iniinda na raw na sakit ng tiyan si James. Sabi niya, sakit ng tiyan ko, ma, tulungan mo ko. Tapos yung tumawag po ako sa asawa ko. Sabi ko, yung anak mo, sabi ko, nagdidiluryo, namumutla na. Sabi ko, masakit daw tiyan niya. Tapos, uhaw na uhaw siya. Tapos yung sukas na ng suka. Tapos sabi ko sa kanya, nak, halika na, nak, punta na tayo sa ospital. Makalipas ang ilang oras na itakbo sa ospital si James, pero idineklara na siyang dead on arrival. Base sa death certificate ng bata, sakit ng tiyan at dehydration ang dahilan ng pagkamatay niya. Huli na raw nang mapansin nila na may sugat sa kamay si James dahil umano sa tuklaw ng ahas. Ang ama ni James nasa trabaho raw noon kaya hindi na niya naabutang buhay ang kanyang anak. Iyak po ako ng iyak. Sama ng loob kasi ganun po na nasa malayo ako nung nawala siya. Hindi ko man lang nasilayan. Patawarin mo ako kung hindi ako umabot, hindi kita nakita, hindi kita niyakap sa huling pagkakataon. Sobrang sorry talaga, nak. Nahuli at napatay ng kapitbahay nila ang ahas malapit sa bahay ni na James. Hindi patukoy kung anong klase at kung may kamandag ang naturang ahas. Bihira lang daw ang ganitong pangyayari sa barangay. Gayunpaman, mas maghihigpit daw ang pagbabantay ng barangay para maiwasan na mangyari ito muli. Paigtingin pa po namin yung pagbabantay sa mga ganyang senaryo para maiwasan hanggat maaari yung sa atake ng ahas sa mga tao. Lagi namin pinapaalala sa kanila na tuwing tulad yan, tumataas ang ilog, hindi may iwasan, may umaahon na mga ganyan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humarap sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga ilegal na pogo si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, na inaresto dahil sa pagiging undesirable alien. Kwinestiyon ni Senadora Risa Ontiveros ang pagkatao ni Yang dahil sa pagkakaroon niya ng iba't ibang pangalan sa ilang dokumento at ID nito sa Pilipinas. Pinuna ni Ontiveros na Misamis Oriental ang nakalagay na lugar ng kapakanakan sa birth certificate ni Yang. Kahit kinumpirma ni Yang na pinanganak siya sa Hokkien o Fujian Province sa China. Sa tulong ng isang translator o interpreter, pinaliwanag ni Yang sa wikang Mandarin na lolo niya ang tumulong sa kanya na makakuha ng birth certificate sa bansa noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Ginawa raw yon ng kanyang lolo para matulungan siyang makapagpatayo ng mga negosyo dito sa bansa. Nang tanungin naman tungkol sa kanyang negosyo, itinanggi ni Yang na may kaugnayan siya sa mga pogo ngayon. Pero dati raw ay may nakatransaksyon siyang isang kumpanya na para sa pagpaparenta ng isang condo unit. Hindi direktang sinagot ni Yang kung siya ang presidente ng Oro One Corporation, pero sinabi niyang may tinulungan siya noong kumpanya na hindi na niya maalala ang pangalan para makakuha ng permit at posibleng doon nasangkot ang kanyang pangalan. Nagpapatuloy pa ang pagdinig kung saan naroon din si dismissed Mayor Alice Guo. 7 kapwa akusado ni dismissed Mayor Alice Guo sa kasong qualified human trafficking ang iniharap ng NBI kahapon. Giit ng ilan sa kanila, nagtitinda sila sa palengke at hindi raw nila naging kanegosyo si Guo. Balitang hatid ni June Veneracion. Mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, kung saan solo niya ang selda, kama, electric fan at banyo. 43 ang kasama ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa 45 square meter na selda sa female dormitory ng Pasig City Jail. Bago siya ilipat, may nakita pa ang mga doktor ng PNP na hinihinalang impeksyon sa kaliwang baga ni Guo. Sa lab test, negatibo si Guo sa TB, kaya inilipat na sa regular na selda na 9 na inmate lang dapat ang kapasidad.
May musyon ang kampo ni Go para manatili sa PNP Custodial Center dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Pero sa utos ni Pasig City RTC Branch 167 Presiding Judge Anilin Medis Cabelis, moot o wala ng saysay ang musyon dahil nailipat na si Go sa Pasig City Jail. Gaya ni Go, naharap din sa kasong qualified human trafficking ang 7 itinuturong incorporator ng 2 bogus umano na kumpanya ni Go na may kinalaman sa Pogo. 5 sa kanila ang unang sumuko sa NBI Central Luzon Regional Office noong 1 linggo. Lumutang sa NBI ang 2 pa. Sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Guo. Inilipat na sila sa NBI Detention Facility sa NBP compound sa Muntinlupa. 4 sa kanila, nagpakilalang tindera lang sa palengke sa bayan ng Concepcion. Hindi po namin alam. Wala po kaming alam. Yung Concepcion, katabi lang ng banban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng lending. Malamang doon sir lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo hindi sila kilala ni Mayor Goo. Giit naman ng 2 pang sumuko, nagamit lang sila at ang nagpapirma raw sa kanila, kapatid ng itinuturo ng NBI na presidente ng isa sa mga kumpanya. Takot na po kami sa seguridad po namin. Hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Paliwanag naman ang itinuro ng NBI na presidente umano. Kakilala nga niya si Go dahil nakasama niya ito sa isang proyekto ng probinsya. Pero hindi raw siya sangkot sa trafficking at nag-invest lang siya sa isang kumpanya. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. Hindi po si Mayor Alice Go, dismissed Bamban Mayor Alice Go ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggitin. Doon po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. Sila po ay nakakabasa, nakakasulat. Sakali magboluntaryo ang mga sumuko para maging testigo. Para ma-discharge as a state witness, kailangan you must appear at the least guilty. Ayun, yung sinasabi nila na nagamit lamang sila, maaaring ground yan. Sa 14 na kapwa-akusado ni Alice Go sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, 7 ang at large pa rin. Yung mga karamihan Chinese ang at large pa, pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Day 2 ng Tigil Pasada, nagkilos protesta ang ilang miyembro ng Manibela sa Monumento Circle sa Caloocan. Pasado alas 7 ng umaga nang pumwesto roon ang mga sumaling tsuper at operator. Patuloy ang panawagan nila sa gobyerno laban sa Public Transport Modernization Program na kikitil daw sa kanilang kabuhayan. Agad ding natapos ang programa nang mag-alisan ang mga miyembro ng transport group kaninang alas 9 ng umaga. Una nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang commuter ang stranded sa unang araw ng transport strike kahapon. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na po ni Chris Zuniga ang maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Chris? Salamat, Connie. Nauwi sa sakitan ang inuman ng 2 magkapitbahay sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Sa bayan naman ng Mangaldan, isang SUV ang sumalpok sa isa pang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV na unti-unting gumigilid ang pulang sasakyang yan sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan hanggang sa bumangga ito sa nakaparadang asul na sasakyan. Sa tindi ng impact, umatras ang nakaparadang SUV. Mabutit wala itong sakay. Base doon, may ka-video call daw siya nung nangyaring yun. Pero ang pagkakaalam namin, kasi kitang-kita naman sa CCTV, parang naidlip yung driver. Hindi rin nasaktan ang sakay ng pulang SUV. Sa Narvacan, Ilocos Sur, tumagilid ang isang jeep sa bahagi ng Ilocos Sur Abra Road. Ayon sa pulisya, galing sa Bangged Abra ang jeep nang mawalan ng preno sa pababa at palikong bahagi ng kalsada. Ayon sa driver, ibinangga niya sa paanan ng burol ang jeep para hindi mahulog sa bangin. Sugatan ang 11 sakay ng jeep kabilang ang driver. Nakausap na ng operator ng jeep ang mga biktima at nangakong tutulong sa gastusin sa ospital.
Nauwi sa sakitan ang inuman ng dalawang magkapitbahay sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, nagkainitan ang 52 anyos na sospek at 82 anyos na biktima. Umuwi raw ang sospek at nang bumalik ay may dala ng itak at hinamon ang biktima. Kumuha rin daw ng kutsilyo ang biktima. Sinugod ng sospek ang biktima kaya natumba at doon na niya tinaga. Nagtamo rin ng sugat sa braso ang sospek. Pareho silang dinala sa ospital. Sila na mismo ang nakipag-usap dito na isettle na yung hindi nila pagkakaintindihan. In-endorse namin sila sa barangay, nagkaroon na sila ng settlement sa barangay. At the same time, nag-execute na rin sila ng affidavit of no interest sa abogado. Si Jay Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang bahay sa barangay Nagsaing sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Inabot ng halos 1 oras bago tuluyang napula ang sunog. Batay sa investigasyon, nagmula ang apoy sa pumutok na electric fan sa loob ng isang kwarto. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Mahigit sa 150,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Samantala nasunog ang isang pansitan sa Sampaloc, Maynila. Isa sa empleyado ang nasawi. Balitang hatid ni James Agustin. Yung aircon sasabog pa yan. Nagangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng G. Tuason Street sa Sampaloc, Maynila. Pasado alas 3:30 na madaling araw. Ilang saglit pa lalo pang lumaki ang apoy na nagmumula sa isang kainan at nabalot ng makapal na usok ang lugar. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 8 fire truck nilang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer. Ang mga unang rumisponde mula sa barangay sinubukang pangapulahin ng apoy, pero hindi kinaya. Nung dumating kami rito, malakas na ho yung apoy. Ginamitan na ho namin ng fire extinguisher. Nasa 8 to 10 fire extinguisher, hindi na ho namin talaga maapula yung sunog. 2 lalaking stay-in na empleyado ang nakaligtas. Natutulog daw sila sa ground floor na mangyari ang insidente. Natutulog kami kanina, sir, tapos may yung simula ng sunog sa bandang kusina at sa main door, sir. Buti nga nagising ko yung isang kasama ko, sir. Kung hindi ko lang nagising yun, baka pa kasama sa sunog. Ang kasamahan naman nilang babaeng empleyado na natutulog noon sa mezzanine, nasawi sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa unang palapag ng establishmento. Kasalukuyan pong inimbestigahan kung bakit nagkaganon ng fatality. Ito po ay isang residential commercial, dito po sila sa baba. Ito po ay isang kilala dito na pansitan. Napula ang sunog matapos ang halos 40 minuto. Umabot sa 100,000 piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa istruktura. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natukoy na ang dahilan ng inakalang away kalsada sa Pasay City nito pong Sabado. Base sa investigasyon ng Pasay Police, carnapping ang pinagmula ng insidente. Natuntun daw kasi ng isa sa mga naarestong Chinese na si Zhang Zhaolie ang tumangay sa kanyang ibinibentang luxury sedan. Yan din ang isa pang Chinese na naaresto na si Zilong. Kaya sakay ng SUV na minamaneho ng kanyang driver, sinundan ni Zhang Zizi hanggang sa banggain nila ang kotse sa bahagi ng Rojas Boulevard. Sabi ng isang saksi, pinaputukan ng mga sakay ng SUV ang hinahabol nitong kotse. Bumaba pa raw ang mga sakay ng 2 sasakyan at nagpalitan ng putok ng baril. Itinanggi ng driver ni Zhang na namaril siya. Nakumpiska sa mga sangkot sa insidente ang 2 baril at isang replica assault rifle. Nakakulong sila sa Pasay Police Detention Center at mahaharap sa karampatang reklamo. Sinusubukan silang kunan ng pahayag. Humiling ng proteksyon sa Korte Suprema si dating Presidential Spokesperson Harry Roque laban sa contempt order ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa mga iligal na pogo. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Bianca, naghain ng petisyon si Harry Roque para sa writ of amparo dahil inabuso umano ng Quadcom ang kapangyarihan nila. Kabilang sa mga hiling ng dating presidential spokesman ang pagbabawal sa Quadcom na ipaaresto siya. Gusto rin ni Roque na pagbawalan ng Korte Suprema ang Quadcom na padaluhin siya sa mga pagdinig at pagsumiti siya ng mga dokumento. Pinakontempt ng Quadcom si Roque dahil ayaw niyang magsumite ng mga kinakailangang dokumento para ipaliwanag kung bakit bigla ang lumaki ang kanyang assets.
Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Quadcom chairpersons tungkol sa petisyon ni Roque. Pero una nang iginiit ni Quadcom lead chairman Robert Ace Barbers na hindi siya umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Panalo ng 4 na gintong medalya at 2 silver ang Pilipinas sa 2024 IWF World Junior Championships ng weightlifting sa Leon, Spain. 2 ang gold ni Angeline Colonia para sa snatch at total score ng women's 45 kg division. Silver naman siya sa clean and jerk. Sa women's 49 kg division naman nanaig si Lovely Inan. Gold din siya sa total score pati sa clean and jerk habang silver sa snatch. Good job, Lovely at Angeline! Hindi magkamayaw ang mga residente sa tabing dagat ng Curimao, Ilocos Norte. Sangkaterbang dilis kasi ang nalambat ng mga mangingisda roon. Animoy naging piyesta at kanya-kanyang pulot ang mga residente. Masarap daw gawing kilawin ang mga dilis. Naibenta rin yan doon ng 200 pesos kada kilo. Isang lalaking tulak umano ng ilegal na droga ang arestado sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Nahulihan siya ng shabu na ayon sa kanya ay tawas daw. Balitang hatid ni James Agustin. Dito yung mga trupa, sumuko ka na lang. Huwag na kayo sumabay, Hoy! Hindi, sige, hagis mo sa labas ng baril para hindi sila maano. Negosasyon ito ng mga taga-barangay at pulis sa isang lalaki na subject ng ikinasang drug bypass operation sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Maya-maya pa unang isinuko ng lalaki ang isang baril at iniabot ito mula sa bintana ng kanyang bahay. Nasundan na ito ng paglabas ng lalaki at doon na siya inaresto ng pulisya. Kuwang video matapos umanong mabilhan ng umunay shabu ang lalaki ng pulis na nagpanggap na buyer. Nang magpakilala na raw mga operatiba, doon na nagmatigas ang 57 anyo sa sospek. Pag sabi namin na ganun, doon na siya nagbanta na hindi siya susuko dahil yung bahay niya ay saradong-sarado. Kaya nung nagbabanta na siya, hindi rin kami nagpakisiguro na gibain man yung pinto niya dahil ang according dun sa asset namin na nagbigay ng impormasyon, meron nga siyang baril. Bukod sa baril na kargado ng mga bala, nakuha rin mula sa sospek ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon sa pulisya, nag-ooperate ang sospek sa Barangay Commonwealth. Matagal na namin siyang target, halos 2 buwan din namin siyang inaral kasi nga ang hirap pasukin ng bahay niya kasi ang transaksyon niya abutan lang doon sa bintana niya. Tapos bago siya magbigay ng drugs, ite-text muna siya. Ayon pa sa QCPD, hindi rin lisensyado ang baril na nakuha mula sa sospek. Isinumitan na ito sa crime lab para sa ballistic examination. Ikatlong beses nang makukulong ng sospek matapos mahuli noon dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Hindi po ako nagbibinta. Hindi nakuha po ba sa inyong droga? Tawas naman yun. Tawas po. Panggamot ko sa pako. Yung baril po, sa inyo tayo? Oo. Para saan po yun? Para depensa sa sarili ko kasi... Bakit kayo baril? Sa bahay lang yun. Sabi ng pulisya, hindi tawas kundi shabu ang nakuha mula sa sospek base sa pagsusuri ng crime lab. Maharap ang sospek sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's time for Tuesday Latest mga mare at pare. New milestone achieved para sa Pulang Araw Stars at Sparkle Love Team na Barda. Kasabay ng partnership signing with GMA Network, sina Barbie Forteza at David Licauco ang ipinakilalang newest ambassadors ng Save the Children Philippines. Kabahagi na sina Barbie at David sa vision ng Save the Children na protektahan at yaking na ipatutupad ang mga karapatan ng lahat ng bata. Present sa ambassadorship announcement si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez kasama ang iba pang opisyal ng GMA Network at Save the Children Philippines. Thankful naman sina Barbie at David sa pambihirang opportunity. Gagamitin ko po ang aking profession, actress, at ang aking platform to influence
our children to know their rights kahit at an early age, syempre, at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Our goal is to set a good example for the youth and hopefully to inspire and empower the children to keep chasing their dreams. Posible pong may mamuong low pressure area malapit sa Batanes area sa Biyernes o kaya Sabado. Ayon po sa Pag-asa, maaaring makaapekto ang nasabing LPA sa extreme northern Luzon. Posible pang magbago ang forecast na yan sa mga susunod na araw. Kaya manatiling tumutok sa weather update. Sa ngayon po ay naka-monsoon break o pansamantala ng mahina ang hanging habagat kaya hindi na malawakan at tuloy-tuloy ang mga pag-uulan. Easterlies ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Posible naman ang local thunderstorm sa ilang pang lugar. Sa mga susunod na oras, uulanin ang maraming lugar sa bansa, partikular sa Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan dito sa Metro Manila. Panalo via unanimous decision si Pinoy boxer Melvin Jerusalem sa kanyang WBC World Strawweight title defense. Nakalaban niya si Luis Castillo ng Mexico para sa kanyang unang pagdepensa sa championship na ginawa sa Mandaluyong. Sa unang round pa lang, napatumba na ni Jerusalem si Castillo. Matapos ang 12 rounds, pumabor kay Jerusalem ang score ng lahat ng judges. Dahil dyan, meron ng 23 wins si Jerusalem sa kanyang professional record, kung saan 12 ang knockouts. Sa lakas ng ragasan ng baha, tinangay na ng tubig ang kotseng yan sa eastern Tunisia. Kasunod po yan ng malakas na pag-ulan sa lugar. Natigil lamang ang kotse nang tumama pa ito sa isa pang kotse. Maya-maya lamang, isa pang kotse ang tinangay ng baha hanggang sa tumagilid ito. Sa ilang lugar sa lungsod, nagdulot po ng pinsala at may mga nasaktan dahil sa pagbaha. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV sa Visayas at Mindanao at makakasama po natin si Sara Hilomen Velasco. Sara? Salamat, Connie! Isang grade 12 student ang natagpuang patay sa isang lodging house sa Toledo, Cebu. Batay sa investigasyon, nakipagkita ang dalaga sa isang lalaking nakilala niya sa social media. Sa CCTV footage, nakita pa ang pagpasok nila sa lodging house. Natuklasan ng krimen ang katukin ng room boy ang kwarto ng dalawa. Wala raw sumagot, kaya pilit nila itong binuksan at doon tumambad ang katawan ng biktima na may busal sa bibig at nakatali ang mga kamay. Pinaghahanap na ang lalaking kasama niyang nag-check-in. Walang pahayag ang pamilya ng biktima. Pero ayon sa mga pulis, dance practice kasama ng mga kaklase ang paalam ng biktima sa kanyang mga kapatid. Pina-autopsy na ang bangkay para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Posible rin umano ginahasa ang biktima. Hindi lamang sa dagat kundi pati sa himpapawid ay nakaranas ng harassment ang Maritime Patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Panatag Shoal. Balitang hatid ni Ian Cruz. Maliban sa napuputol na radio challenge ng Chinese Navy, tila payapa ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal nang datna ng aming sinakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nag-iisa ang China Coast Guard 3305 na naispatan sa bukana ng Bahura. Bagamat may mas maraming Chinese militia vessel sa hilaga nito. Ilang minuto pa lang ng Maritime Patrol, lumapit na ang isang helicopter sa Panatag Shoal hanggang dumikit sa sinasakyan naming eroplano. Mula pa kanina ay binubuntatan na tayo nitong Chinese chopper na kulay gray at talagang hindi nila alintana yung distansya na malapit lamang dito sa buntot ng BFAR plane. Narito po tayo ngayon sa bukana nitong Baho de Masinloc kung saan sa loob ay may nakita tayo na magkakambal na Chinese militia vessel na nagbabantay sa loob at doon naman sa labas ito ay may isang China Coast Guard na nagbabantay para ako may lumapit ay check na tinataboy nila.
Sa lapit ng bubuntot na Chinese helicopter, lubha na raw itong delikado kaya niradyoan ito ng aming piloto ng 2 beses. Chinese military helicopter, you are violating the flight air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. We are a Philippine government aircraft performing a mandate to fly and conduct maritime survey over Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Pero sa halip, lalo pang lumapit ang chopper na sa tansya ng aming kasama ay 6 na metro ang layo. Gaya ng mga barko ng China, sa bukana ng shoal naglagi ang chopper. Tila pagpapakita ng navigation at airspace sa shoal, kontrolado nila. Sa loob ng shoal, makikita ang tila magkakambal na militia vessel na nagbabantay sa bukana nito. Kaya hindi nakapagtatakang walang mangingisdang Pilipino na nakakapasok o nakakalapit doon kung saan maraming isda. Nang umalis kami sa shoal, tinatayang 25 nautical miles sa silangan nito, nadaanan namin ang Chinese Navy Warship 174 na may helipad at kung saan pinaniniwalaang galing ang chopper na bumuntot sa amin. Niradyohan pa kami ng Chinese warship. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Kinahapunan, ang China Coast Guard Vessel 3305 mula sa silangan ay nasa norte na. 6 na Chinese militia vessel naman ang nakapwesto sa hilagang silangan ng shoal. Ang magkadikit na militia vessel sa loob ng shoal, tila walang galawan. Makalipas ang ilang minuto, nagpakitang muli ang Chinese military chopper at tinahak ang direksyon namin pero hindi na dumikit. Wala ring palitan ng radio challenge. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po ng writ of amparo na inihain ni Attorney Harry Roque sa Korte Suprema kaugnay ng standing arrest order sa kanya. Kamakausap po natin si House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Hi, good morning Connie at sa mga nakikinig sa iyo. Magandang umaga po. Yes, sir, paano ho makakaapekto sa inyong investigasyon ang standing arrest order kay Attorney Harry Roque na inihain po niya ng writ of amparo sa Korte Suprema? Well, actually, hindi naman masyado makaka-apekto yun unless that the Supreme Court have decided already on his petition. But until such time that wala pa po tayo natatanggap na desisyon ng Korte Suprema, we will be doing our job as mandated to us by our rules that was adopted by the Congress. And at the same time, yung pong hinihingi po namin sa kanya ng mga dokumento which he promised also to deliver in the House of Representatives must be given to us voluntarily because he volunteered to give it to us. Nagtataka nga naman po kami dahil ang pinapile niya sa Supreme Court ay yung pong pagkakasite in contempt niya not precisely on the documents that we wanted to secure, but yung pagsasite namin sa kanya hindi doon sa dokumento but on him not attending our hearing. Actually, Connie, kami ang mas importante sa amin sa ngayon, personally ako, kung tatanungin mo ko, yung SALN saka ITR. Yes. Na hinihingi namin sa kanya. But yun na nga, tinaas nga ito sa Korte Suprema, still meron siyang responsibility sa Congress to submit it to us. Okay, pero reaction lamang po ninyo, no? Sabi niya kasi hindi raw dapat ginagamit ng Kongreso yung kapangyarihang makapagsagawa ng legislative inquiry sa paraang abusive and oppressive. Ano ho ang inyong stand on that? Well, hindi ko makita yung abusive doon sa legislative inquiry namin. We were asking him the documents because he voluntarily told us that he's going to submit that document. So kami naman, we asked for the documents and then hindi na po siya umattend. So we cited him duce sagum. Ibig sabihin, dali mo yung mga dokumento that we were asking na hiningi mo. So, para makita po natin
yung ating mga questions sa query, sa legislative inquiry pertaining to those rise in his income that will be reflected doon sa kanyang SALN at ITR. Opo. So ngayon, kung ito ay tumaas because of that purchase of property that he was manifesting in Congress, then okay, di ba? But kung hindi, then meaning may other means kung saan ang galing yon. Okay. So, Go ahead, sir. ang reason namin for that is that we have to amend our laws pertaining to those public official who are in service to be responsible enough in this kind of yung pagkita ng pera. Sapagkat kung hindi mo ilalagay sa yung SALN saka sa ITR, medyo meron kang responsibilidad sa ating gobyerno na tinatakasan mo. Okay. And we should increase the penalty kung sakali, na di po nakikita natin na ito ay napapagtaguan ng ating mga public official. All right. Pero sa tingin niyo ho ba kaya according probably to your information, naririto pa ho ba sa Pilipinas si Attorney Harry Roque? Well, I believe so na nandito pa siya. Iniwala tayo that is still around at yung kanyang asawa si Myla, I think she already left nung September 5 pa. I see. Pero kayo ho ba'y may balak na magkaroon po ng humiling ho ng sa DOJ ng whole departure order? I think there was a motion to asking the Bureau of Immigration to notify the Congress kung merong lalabas in the person of Mr. Harry Roque. Alright, marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras, sir. Thank you. Thank you, Connie, at mabuhay ka. Kayo rin po. Yan po naman si House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez. Devastated. Ganyan inilarawan ng Pinoy singer at journey vocalist na si Arnel Pineda ang performance niya sa Rock in Rio 2024. Sa social media, nagpasalamat si Arnel sa lahat ng sumusuporta sa mga show ng Journey simula February. Sabi ni Arnel, alam niya ang viral Don't Stop Believin' performance niya sa Brazil, kung saan sabi ng ilang netizen, nahirapan siya sa pagkanta. Sabi ni Arnel, wala na raw iba pang mas devastated kaugnay nito kesa sa kanya. Umula naman ang suporta ng rock and roll fans at artists para kay Arnel. Pinaghahandaan na ng COMELEC ang pag-iimprenta ng balota para sa eleksyon 2025. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, iprinisenta na sa media kanina sa tanggapan ng National Printing Office dito sa Quezon City ang 2 printing machine na gagamitin sa pag-imprenta ng mga balota para sa darating na eleksyon. Gawa umano sa Amerika ang mga makina na tinatayang nagkakalaga ng 300 million pesos bawat isa. Inabutan para kanina ng media habang binubuo ng mga tauhan ng printer company mula sa iba't ibang parte ng mundo ang mga nasabing makina. Ayon sa kumpanya, ang bawat makina ay may kakayanan na mag-imprenta ng hanggang sa 500,000 na balota kada araw at kaya umunong tumakbo ng 24 oras kada araw. Hihinto lang daw ito pag magpapalit ng papel. At dahil sa halos wala umano itong human intervention, halos fail-proof daw ito. Sa susunod na buwan, target gawin ang test printing. Habang mula Disyembre hanggang March naman, plano isagawa ang aktual na printing ng aabot sa 73 million na balotang gagamitin sa eleksyon. Paalala lang din ng mga kapuso, hanggang September 30 na lang ang voter registration kasama ng pagpapalit o transfer ng voters record. Sa October 1 to 8 naman ang filing ng Certificate of Candidacy. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Ilang airstrike ng Israel ang tumama sa southern Lebanon. Ayon sa Israeli Army, pinatatamaan nila ang mga bahay na hinihinalang may itinatagong armas ng Hezbollah. Abiso naman ng Defense Minister ng Israel sa mga residente, manatiling kalmado ang publiko. Ang Department of Migrant Workers, pinaalalahanan ang mga Pilipino doon na lumikas na. Sa ngayon, walang naiulat na nasaktan o nasawing Pilipino sa nangyaring gulo. Sa ngayon, sa kabuuan, mula nung
pinagputos ng ating Pangulo ang ligtas at libreng repatriation ng ating mga kababayan mula sa Lebanon ay 430 ang nauwi. At yun nga, nitong buwan ng Setyembre ay higit kumulang mga around nearly 100 yung ang lumikas. Update po tayo sa pagdinig ng Senado sa operasyon ng mga iligal na pogo at may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, humarap sa pagdinig ng Senado ngayon si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na naaresto noong Huwebes. Kwestiyon ng mga senador kung bakit siya gumagamit ng iba't ibang pangalan. Bukod kasi dun sa kanyang Chinese name na Yang Jianxin, ay may ginagamit din siya na Antonio Maestrado Lim sa kanyang driver's license, tin, pati mga gun permit. Meron din siyang Philippine birth certificate. Inamin ni Yang na Chinese national siya at nag-late registration ng Philippine birth certificate noong 2004. Sabi ni Yang, lolo niya ang nag-ayos ng papel kasi gusto niyang magtayo ng negosyo rito sa Pilipinas at mas madali kung Pilipino siya. Ngayon, sabi ni Yang ay wala raw siyang negosyo na konektado sa Pogo, pero inamin niyang dati nagkaroon siya ng transaksyon sa Pogo company na Jushui. Nagparenta raw siya ng condo unit dito. Pinakita naman ni Senador Risa Ontiveros ang Oro One, isang service provider sa Pogo, kung saan nakalistang presidente si Yang. Ang sabi ni Yang ay nung nag-a-apply ng business permit, inilagay lang ang pangalan niya doon. Pinakita naman ni Ontiveros ang mga larawan ni Yang kasama ang ilang matataas na PNP officials. Kabilang na si dating PNP Chief Benjamin Acorda, noong Regional Director pa lang siya ng PNP Region 10. Ang sabi ni Yang, ay regular naman daw silang nakikipagpulong sa PNP dahil sa seguridad, dahil na rin nga meron silang mga negosyo. Sa isa pang larawan na ipinakita ng Ontiveros, kasama naman ni dating PNP Chief Acorda si Suwal Mayor Dong Kalugay at si Wesley Go. Kanina lumalabas na dati palang Chief of Police ng Suwal, Pangasinan si Acorda. Pero paglilinaw ko niya, walang sinabi sa pagdinig na si Acorda, yung umano'y PNP chief na nagpatakas at nasa payola umano ni Alice Go. Wala pa rin pahayag si Acorda ngayon at hindi siya imbitado sa pagdinig. Sa ngayon naman, Connie, ay nilift na ng Senado ang contempt order laban kay Sheila Go at inilipat na ang kustudiyan niya sa Bureau of Immigration. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Ito ang GMA Regional TV News. Nang dahil umano sa selos, pinagbabaril ng mister ang kanyang negosyanteng misis sa Talisay, Cebu. Sa Bacolod City naman, sa pool sa CCTV ang pagtangay sa isang asong golden retriever. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Huli sa CCTV ang paglapit ng nakahelmet sa kulungan ng 4 na buwang golden retriever sa isang bahay sa Bacolod City. Binuksan niya ang kulungan at kinuha ang aso saka tumakas. Hindi tumahaw ang aso dahil mabait daw ito. Wala raw noon sa bahay ang may-ari ng aso. Handa siyang magbigay ng 20,000 pesos na pabuya sa makakakita o makapagsasauli ng aso na regalo ng kanyang nobyo. I hope nga ma-stop na ang ila balang pagpangawat sa mga ido kay very traumatic for us, for parents, knowing hindi na siya ido mo, do baby na siya namon. Nay, ang mga ido nga mga mahal, amo ang target nila guro iti para baligya. Alos man na guro nga akon sa tan-aw nila. Ang mga pangawat na, mga drug personality man na, wala guro isustinto sa ila bisyo sa drugs. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa sospek. Kita mula sa ere ang makapal na usok at ang pagtupok ng apoy sa mga bahay sa isang subdivision sa Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo City. Sa investigasyon ng BFP Iloilo City, 5 bahay ang tuluyang natupok at 6 na pamilya ang apektado. Isa ang sugatan matapos makatapak ng basag na bote habang rumeresponde sa sunog. Aabot sa mahigit ₱250,000 ang halaga ng danyos. Hinihinalang nagmula ang apoy sa isang bahay na madalas daw may magsiga. Tinitingnan din ang posibleng palyadong linya ng kuryente. Na-invite na kami ganit sa mga witness na para makuha na namin ng mga statement. So, subong sa under investigation pa rin sa lang. Pansamantalang nananatili ang mga biktima sa multipurpose building ng barangay. Sa Cebu City, 11 bahay sa barangay Hipodromo ang nasunog. 6 sa mga ito ang tuluyang natupok. Marami sa mga biktima ang walang naisalbang gamit. Siga naman.
Mo to gibira lagi ko sa among silingan ana kay masulog niya kuno ko. Tinatayang nasa 1.8 million pesos ang halaga ng nasunog. Pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng barangay ang 14 na pamilyang nasunugan. So, i-explore pa ang ibang mga hinungdan, posibleng hinungdan sa maong sunog. At sa naisutan, posibleng ng electrical appliances hinungdan. Patay sa pamamaril ang isang babaeng negosyante sa Talisay, Cebu. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nagtamo ng maraming sugat sa katawan. Ang mismong gumawa umano nito sa kanya, ang kanyang asawa. Naghahaponan daw ang biktima kasama ang kanyang pamangkin sa gilid ng kalsada nang biglang dumating ang sospek sakay ng motorsiklo. Yung husband kasi, accordingly doon sa nakikita nating initial investigation ay may matinding selos po na naramdaman and may pinagdududahan na may kalaguyo ang kanyang misis. Yun yung isang anggulo po nating tinitignan. Yung iba pa is ini-establish po natin yung motives. Tinutugis na ang sospek na napag-alamang taga-Ozamis sa Misamis Occidental. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, talagang it is the loveliest time para kay Canadian singer Carly Rae Jepsen. Yan ay matapos niyang i-reveal na engaged na siya kay Cole MGN. Proud na ipinlex ng Call Me Maybe singer ang kanyang engagement ring mula sa music producer. May close-up shot din siya ng sing-sing. Sa isang interview ng People magazine, sinabi ni Carly na nagka-developan sila ni Cole habang binubuo nila ang album niyang The Loveliest Time. Congratulations sa inyo! September pa lang pero extra na ang paghahatid ng holiday feels ng isang pamilya dyan sa Lucban, Quezon. Kaya ang kanilang bahay talagang dinarayo. Saan ka man mapatingin, tad-tad po ng agaw pansin na pailaw ang bahay ng Esperanza family. Mag-e-enjoy ka talaga sa inikorta na decoration, oh. May giving back effort din sila, Mare, bilang pasasalamat daw sa mga biyayang natatanggap. School bag, sapatos, damit at laruan para sa mga bata, gamit sa bahay at sari-saring gulay naman para kina nanay at tatay. Wow na wow! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 72 araw na lang. Pasko na! Ako po, si Connie Season. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.